Come back sa ating panibagong video, panibagong usapan na naman dito lang po sa Ka-Amazing Farming. So sa umagang ito mga ka-farmers, ito na po ang ating mga update sa ating ampalaya na ang variety po nito ay mestiza, kung saan napipitasan na po natin to ng isang bisis. So ngayon mga ka-farmers, nag-recover na siya at ganyan nakaganda ang mga talbos. So hindi lang tayo mabahala, no, kasi stress ang ating tanim, yung nalasa si Bagyo. So lahat na dahon mga ka-farmers, ilalim ng ating tanim ay ganito. Dahil sa 4 na araw, 4 na gabi, tuloy-tuloy ang ulan, malapit mag-isang linggo. So yung 4 na araw, 4 na gabi, yon ang tuloy-tuloy. Din ang iba sa panglimang araw, medyo ano na lang, umulan sa umaga, din sa hapon, ganyan na lang. And then bukas na naman. So sobrang basa mga ka-farmers ang ating area, no? Kaya ang ating mga tanim, ganyan ang nangyayari. Pero kahit paman ganyan mga ka-farmers, hindi tayo mabahala kasi ang ating napansin ay nag-recover at nagbunga na uli ang ating ampalaya. So medyo konti na lang ang kasunod ng mga ganyan. Ang marami ang ating napapansin, mga ganito kalaki mga ka-farmers, oh. Yan, oh. Magkatabi, no? Yan ang ating mga napapansin, may sa taas pa ang dalawa, oh. 1, 2, 3, no? Din sa baba, oh. So parang ganyan pa kalaki, no? So may pa ilan ganyan lang, mga bunga sa ilalim. So ang napansin ko lang ay nag-recover na siya. So ngayon pagpaparilig tayo din uli ng tubig and then fertilizer. Pagkatapos tubig na naman. So ganyan lang mga ka-farmers ang ating diskarte o technique sa ating nag-recover na ampalaya. So yun po mga ka-farmers. Tapos hindi tayo nagpo-pruning mga ka-farmers, ha. Lahat ng mga sanga pinapaakyat natin. Yan. Kasi pag maraming sanga, palagi ko sinasabi ninyo, pag maraming sanga, maraming ugat, marami ding bunga. So ito ang patunay ko mga ka-farmers, oh. Ito sanga to, bunga to, yung dalawa ay bunga sa sanga. Okay? And then ito mga ka-farmers, oh, may mga maliliit pa tayong napapansin na magkasunod, oh. Yan, sanga yan. So kung tinanggal ko, wala. Ito, bunga din sa sanga, oh. Ayan. So ang salintungan ay yun lang mga ka-farmers, yung dalawa. Ang iba'y sanga na. Ito, oh, tulad nito, oh. Yung isa silalim lang, oh. Ito, sa sanga din, oh. Yan, sa sanga din. So yun po. So pwede nitong subukan o gayahin, wala namang mawawala sa atin. Para kayong makapag-experiment na alin sa dalawang paraan ang may maraming bunga, pruning ba o hindi pruning. So mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo kasi maraming nagtatanong, lalo na sa mga palaya farmers, nasubukan ko bang nag-pruning? Yes po mga ka-farmers, lumaki ako sa ganyang style sa pagtatanim kasi yun po ang unang mga technology ng lolo, tatay ko. Ang purpose nila mga ka-farmers, no? Sabi nila, pag tatanggalin daw ang sanga ng ating ampalaya, malakas ang tubo, matagal ang buhay. Totoo nga mga ka-farmers. Alam mo yung mag-pruning kami ng ampalaya, abot ng tag 26, 28, may 30 pa kami naka-harvest. And then ang buhay ng aming ampalaya ay abot pa ng tag 5 buwan, 6 na buwan mga ka-farmers noon. No? So ganyan katagal mga ka-farmers. Pero ang number of kilo, compare sa ating hindi i-pruning, mas madami ang ating ma-harvest mga ka-farmers, no? Imagine yung time na ako'y natutong magtanim ng ampalaya, bumili ang tatay. Dahil ako ang katuwang niya sa bukirin, kasi may sakahan kami ng palay na dalawang area, ang isa nasa 2 hectares kapin, ang isa 1/2 kapin. So yun po, no, mga ka-farmers, ang sinasaka ng tatay. So pag once na tapos na siya makapagtanim ng palay o mais, ang ginagawa ng tatay mga ka-farmers, magtatanim siya ng kunting talong, kunting ampalaya. So sa pagtatanim ng mga gulay, ako ang katuwang niya, yung ako'y nag-aral pa sa elementarya. And then yung parang kaya ko na mag-alaga ng tanim mga ka-farmers, yung napansin ko na ang tatay ay bumili ng 2 lata na ampalaya, yung Galaxy F1, hindi yung Galaxy Max, kasi ang Galaxy Max bago pa lang. So yun ang kadalasang tanim ng tatay ko noon. So unang mga variety na nasubukan niya, yung mga G-Star XL, yung mga ganyan mga ka-farmers. And then
yung napansin ko na ang tatay ay bumili ng 2 latang Galaxy F1. Sabi ko sa sarili ko, sabihan ko ang tatay na ako ang mag-alaga sa isa para ako matuto. So wala namang magulang na hindi mag-support sa atin o tumanggi sa ating hinihingi, kasi sabi ko ako ang mag-alaga tay para matuto ako. Sige, magsipag ka. So yun ang ano ng tatay. Sinusuportaran ang aking kasipagan mga ka-farmers. So nagtatanim ako. So may isang lata, ang laman ng seeds ay nasa 267. May sumibol ng mga 250 kape na itanim ko mayalan mga ka-farmers ang sumisibol. And then aligaan ko. Ganon din kan tatay. So ang ginagawa ng tatay, nagputing, naglagay ng ipot. Ako ganon din, nagputing, naglagay ng ipot. Ang planting distance namin, hill to hill 1 meter, row to row 3 meters. So maluwang pa dito mga farmers kasi 2.5 lang to, dagdagan pa to ng kalating metro. So yun po ang planting distance. Sabi ng tatay, yung nasa 3 linggo na, nagpapaakyat kami. Sabi niya, tanggalin mo ang mga sanga ng ampalaya mo. Sabi ko, tatay, subukan ko itong paaakyatin. Ang sa inyo tanggalan, ang sa akin hindi. Ay sabi niya, madali nang mamatay ang tanim mo, hindi yan tumagal. Sige lang tatay, hayaan mo lang. Kasi matagal na tayo tatay sa pagtatanim ng parang, halimbawa ito ang puno ng ampalaya. So simula sa baba hanggang mga kili-kili o lagpas pa, wala nang sanga. Pinuto na lahat nilang tatay. Sobrang siksi ang aming taniman ng ampalaya. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo yung nagbunga na. Sabi ko kay tatay, pag ito'y mahina tatay sa pamumunga, madali naman siguro putulin itong mga sanga. Sabi niya, madali, 200 lang kapuno, basta kay 1 linggo ka dyan. Kaya bahala na tatay, try ko lang ito. Yun mga ka-farmers, yung nag-harvest na. Yung unang harvest kasi example, ito ang kaning principal na sanga ito. So nagdala siya ng tag-2 bunga. Isa, dalawa, may iba wala. Nakaharvest ang tatay parang 23, ang sa akin 27. So lamang ako ng 5 kilo. Sa pangalawa na harvest sa akin 200, nasa 80 na ako kapin kilos, ang tatay ay nasa 40. Pangatlo mga ka-farmers, nag 100 ako kapin, siya parang wala pang 100. Pag 200 ko kilos mga ka-farmers, ang tatay ko ay nasa 100 lang. So yun po, doon ko napatunayan sa 2 paraan, no, kung alin ang may maraming harvest o bunga na ating mapipitas pagdating sa anihan. So yun po, doon ko po napatunayan na ang pruning maganda kasi matagal ang buhay. Pag hindi tayo mag-pruning, madali lang ang buhay pero marami tayong number of kilong makukuha. Pero mga ka-farmers, pag maalaga ka lang sa tanim mo, share ko lang po sa inyo, matagal din po ang buhay ng ampalaya, no? Pag maalaga ka lang. So nasubukan ko dito mga ka-farmers, kahit hindi ko naman ito tinatanggalan ng sanga, nasubukan ko ang 26-28 harvest sa variety na Galaxy Max. Galaxy F1, hindi Galaxy Max. Sa Galaxy Max mga ka-farmers, hanggang 16 lang ako, 14-16, wala na, lalo na pag ang panahon ay sobrang maulan. No, wala na. Sa mistisa abot ako 18-22. Ganitong style. Yung mga hindi stress, pero pag stress mga ka-farmers, hanggang 16 harvest lang ang nasubukan ko. Pero marami nang nakuha mga ka-farmers. Kasi marami mang nakakatulong sa atin na sanga na namumunga. Katulad nito, kung tinatanggal ko to, lahat ito mga ka-farmers ay mga sanga. No, sanga po ito. So kung tinatanggal ko to ito mga ka-farmers, yung bunga na to, hindi, wala na to. At saka itong sa likod, no, wala na. Yan, meron pa sa ilalim, oh. Yan, wala na yan. So kung tinatanggal ko dyan, sa kabila meron din. Ito, kung tinatanggal ko to, wala tong bunga na to. So yung principal lang na sanga ang naiwan. So yung 1, 2, 3, 4, 5 bunga, wala. So ang bunga din yung ito lang, kasi yung sa ilalim nakuha na, harvest na natin. Yung isa lang, may isa pa sa dulo, 2 lang. So yung 5 wala. Meron pang mga maliliit sa taas, 1, 2, 7. So kung tinatanggal ko mga ka-farmers, wala, no, sayang. So kayo na mga ka-farmers,
Kung kaya nyo ibigay ang lahat ng mga pangailangan ng inyong ampalaya, yung mga nutrients sa fertilizer na makukuha yung pinaglahok-lahok ninyo at saka sa mga foliar, huwag nyo na lang tanggalin ang mga sanga. So yun lang ang may share at may bahagi ko sa inyo patungkol dyan. Kung kaya ninyong suportaran sa lahat ng mga pangailangan, ano ang kailangan sa ating tanim, kung sa punggos, fungicide lang, kung sa insekto, insecticide lang, kung sa tingin natin ay medyo mahina ang ano niya, fertilizer and then foliar. Kung tingin natin ay stress, ay mga biostimulant. Ganyan lang mga ka-farmers, no? So kung halimbawa ay umatake uod, hanap ka sa mga agri-supply para sa uod. So anong maganda? Tulad ng Exalt, maganda sa uod, no? Okay? Mga Profia. So yung mga nabanggit nating insecticide mga ka-farmers ay walang pinipiling klaseng uod. Mapal, armorworm, yung mga uod na kulay itim, mga tiger na sa lupa, ay kaya ding i-control, no? Sa Exalt, sa Profia, sa Yeval, yan, may kakayahan din sila mga ka-farmers. So kung mga suwingan sa aking insect, pwede magbinigya, kutitso, o ganyan lang mga ka-farmers. Kung punggos naman ng early blight, late blight, pwede sa mga fodder na fungicide. Yan ang mga ditin, mga anthracol. So yan lang mga ka-farmers. Then foliar sa bagong tanim, foliar sa may mga bunga na. So yan ang pag-alaga. Okay, so bago tayo magtapos sa ating kwentuhan, maraming salamat po, no, sa inyong panonood at sa patuloy ninyo na pagsuporta sa ating munting YouTube channel. So ulitin ko, from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa, sa mga OFW natin mga subscriber, ako po ay palaging nagpapasalamat sa inyo. So kung isa kang baguhan sa ating channel, hingin naman po ako ng isang favor sa inyo, paki-like and share o subscribe naman po para updated ka sa mga ganitong usapin about farming. Yan lang po. Bye bye and God bless.